Isang mahirap na babae, mapipilitang magtrabaho para sa isang mayamang lalaki. Kakaiba raw ang anyo at tila halimaw daw dahil sa sama ng ugali. Ito na yung bahay na magiging amo ko. Diyos ko, sana kayanin ko tong trabahong ito bilang kasambahay. Ngayon lang ako malalayo sa mga kapatid at magulang ko. Pero kailangan ko magsumikap para makaahon kami sa hirap. Tao po! Sir, tingnan ko lang po yung nag-doorbell. Sige, mabuti pa nga. Bakit? Saan naman? Kay Mang Ramil ho. Bakit? Ano ka dyan? Ikaw ba yung bagong kasambahay dyan? Naku, patay ka dyan. Nakakatakot yung amo mo. Yung mata, laging nalilisik. Kaya mag-ingat ka. Ano ho? Oh, ayan naman kayong tatlong. Aga-aga, marites na naman. Ikaw ba yung bagong kasambahay? Ako nga po. Josie po. Si Josie. Halika, pasa ka. Si Ganda Josie. mo naman. Ay. Sir, nandito po yung bagong kasambahay. Sige, iwan mo na kami. Ba't ganyan ka makatingin sa akin? May problema ka ba sa mukha ko? Halika na. Ano bang tinutunga-tunga mo dyan? Halika na! Halika na! Apo. Wow! Ang linis ng bahay ni Sir. Oh, pati mga agyo doon wala. Ang galing mo, ah. Uy, ang pasensya mo na si Sir, ha? Unang araw pa lang, nasahan ko lang kagad ng kasungitan niya. Kaya ba wala raw tumatagal na kasambahay dito? Maaari. Wala kang tao dito, kami lang. Umaalis lahat. Pati nga yung mga tagalabas, takot. Ano bang problema niya? Ganun siya. Tatrabaho lang naman kami. Ano yun, hobby ba talaga niya magsungit? Kumbaga, para sa tingin ko, baka lang, ha? May hinahanap siya. Luto o pag-aalaga na ginagawa sa kanya ng misis niya. Kaya kapag palpak, ayun, lalo silang susungit. Nag-aalisan yung mga kasambahay. Ganun pala siya magpalayas. Atin-atin lang to, ha? Sobrang mahal na mahal ni Sir si Ma'am. Yun ang tanging babaeng nagmahal sa kanya. Tutusin nga, isipin mo. 5 taon. 5 taon nang patay si Ma'am. Pero hanggang si Sir, di pa rin makamove on. So, anong gagawin ko? Ano bang dapat gawin para hindi magsungit at saka hindi ako mapalayas dito? Alam mo yan si Sir, paborito niya yung sinigang na baka ng misis niya. Kapag nakuha mo yun, baka ulit, ha? Baka bumait sa'yo si Sir. Sige, pwede. Susubukan ko. Sakto, may tinuro sa akin na recipe yung nanay ko. Ayos. Sir? Sir? Sir?
Ano yan? Ay, sinigang na baka po. Ba't yan ang niluto mo? Pa, sir, di ko naman alam na kung ano yung gusto niyo eh. Eh di sana nagtanong ka! Sir, sorry po. Isip ko lang naman po. Baka po miss niyo po yung luto ng asawa niyo. Gusto ko lang naman po makatulong. Makatulong? Ha? Sa tingin mo, nakakatulong ka? Wala kang karapatan na gawin ng mga bagay na ginagawa niya sa akin. Lalo't hindi ko pinag-uutos sa'yo. Itapon mo yan. Itapon mo yung luto mo! Sir, sayang naman. Pwede naman kami kumain. Nasasayangan ka? Gusto mo ako magtapon, ha? Kaya pala wala tumatagal sa inyo nakatulong eh. Ito yung sinasabi nila. Sama ng ugali mo. Ngayong alam mo na, pwede ka na rin umalis. Layas! Hindi ako aalis! Sorry po, pero hindi ako aalis. Oras po yung binabayaran niyo sa akin dito at hindi ko sasayangin yun. Kailangan ko po ng trabaho to para sa pamilya ko. Para din po may panggamot yung nanay ko. Sir, pasensya na kung palpak ako. Pero gusto ko lang naman po talaga papagaan yung loob niyo. Hindi na po yan mauulit. Sa susunod na kikilos ka, sasabihin mo muna sa akin. Dahil dito sa pamamahay na to, ako magdidesisyon. Naintindihan mo? Opo. Ligpitin mo na yan! Po. Miss! Miss! Saglit! Ikaw si Josie, no? Yung bagong kasambahay ni Ramil. Tama nga ako. Mas maganda ka sa malapitan. Sa lahat ng naging kasambahay dito, ikaw yung pinakamaganda. Kaya gusto ko itong tulungan. Ako si Sandro. Taga dito lang din. Kaya matagal na akong kinukutuban sa Ramil na yan. Papatunayan ko na siya ang dahilan sa pagkawala ng mga kasambahay niya. Ano? Oo. Balita ako. At kayo ko lang nakumpirma. Nawawala yung lahat ng kasambahay niya simula kahapon pa. Nawawala? Oo. Sabay-sabay sila nawawala. Teka. Ayos ka lang ba? Parang namumutla ka. Minamaltrato ka niya, no? Ano, kailangan ba ng tulong? Pagod lang ako. Tsaka, pasensya ka na. Kailangan ko na kasing pumasok eh. Seryoso ko. Umalis ka na habang maaga. Halimaw yung amo mo. Hindi lang sa itsura, pati sa ugali, halimaw yan. Kaya tutulungan kita. Magkita tayo mamaya sa barangay. Takas kita. Huwag ka nang dumagdag sa listahan ng mga babaeng nawawala. Tatrabaho ko para mabuhay, hindi para mamatay. Saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Alis ka? Pasensya na po, sir. Akala ko ba hindi ka alis para sa pamilya mo?
Teka, sandali. O ito, tanggapin mo. Para sa ilang araw na pagtatrabaho mo dito sa bahay. At makakatulong din to sa pagpapagamot sa nanay mo. Josie! Josie! Josie, bakit? Ay! Anong gagawin niya sa akin? Josie! Ito na ba yun? Hindi kaya pinainom niya ako na... Josie! Sige po sir, basta pagpahingayin niyo lang po siya. Okay po. Salamat po, Dok. Josie, huwag na masyadong kumilos. Ang sabi ng doktor, magpahinga ka lang daw muna. At ito, kailangan mo kumain muna. At magpalakas dahil hindi ka pwede magpakita sa pamilya mo na nangihina ka. Sir, huwag naman nakakaya naman, sir. Hindi na, pahinga ka lang. Baliktad to eh. Dapat nga ho ako yung nagsisilbi sa inyo eh. Alam mo, okay lang yun. Sensya ka na nung isang araw, nasigawan kita. Masyado ko lang kasi namimiss yung asawa ko eh. Anniversary kasi namin. Tapos bigla ka nagluto ng sinigang. So parang, bigla akong sumabog doon. Sensya ka na. Sorry po, sir. Wala yun. Wala kang kasalanan dun. Alam mo, may kasalanan to si Ernesto. Inamin niya sa akin na siya pala nagpaluto ng sinigang. Pasensya mo na yun, Madaldal kasi talaga yun, Hala, nanaginip lang ba ako nang umiti si Sir Ramil? Josie, para sa'yo. Oh, para sa'yo talaga to. Sige na. Sana magustuhan mo yung bulaklak na yun para sa'yo. Salamat po. Ano po? Alam mo, sir, ay, Uyan ka na naman sa sir eh. sorry. Ramil? Oo, Ramil na lang. Okay. Okay, Ramil. Alam mo, mabuti kang tao. Napakabuti mo. At dahil doon, mas gwapo ka sa lahat ng mga gwapo. Kaya ba pilit mong pinaparamdam sa mga tao yung galit mo para layuan ka na lang nila? Natatakot ka ba na hindi ka nila tanggapin? Oo. Dahil alam ko na husga nila ang itsura ko. Pati mga kasambahay sa akin. Masama ang tingin sa akin, kaya yun ang pinapakita ko sa kanila. Dahil alam ko naman na alis at alis din naman sila eh.
Pero alam mo, pagod na ako. Kaya nakapag-desisyon ako sa sarili ko eh. Na kung sakaling aalis ka, baka hindi na ako maghanap ng bagong kasambahay. Ikaw na yung huli. Mula ngayon, huwag ka nang matakot. At huwag mong ikahiya yung mukha mo. Kung mapagbibigyan lang yung ibang tao na makilala ka. Ito yung makikilala nila. Ito yung makikita nila. Josie, kung sakali bang sabihin ko sa'yo na mahal kita, tatanggapin mo ba ako? Sorry. Kailangan ko. Sige, sige. Hello? Yes, sir. Opo. Sige po. Sige po. Sige po. Akala ko ba, walang nakakatagal dyan sa Ramil na yan. Tignan mo nga, tignan mo. Hindi na nga nawala, mukhang pakakasalan pa. Ako ba? Di mangyayari yun. Alam mong kursunada ko si Josie. May plano ako sa kanya. Kukunin ko si Josie sa kanya. Hoy! Sa'yo to! Hoy! Sa'yo to! Hoy! Sa'yo to! Hoy! Labas yung kapatid ko! Labas niyo ang anak ko! Ilabas mo yung mga nawawalang kasambahay. Labas niyo sila lahat! Pag di mo nilabas si Josie ngayon din at lahat ng mga babaeng nawawala, kami ang papasok sa tahalugugin namin yung bahay ng halimaw ng Ramil na yan. Wala ho dito yung mga hinahanap nyo. At wala dito si Josie. Mabuti pa, umalis na ho kayo. Maalis. Hindi kami aalis ito, hindi mo nilalabas yun. Mapipilitan po ako tumawag ng pulis. Tumawag ka! Ha? Tumawag ka! Uy! Tama ka na! Ano, bakit? Hindi, tama Ay, pasok! Pasok! Bilis! Bilis! Ay! Sandali! Sir, asan yung mga babae? Ay, pasok ka. Pasok, pasok. Kayo ba yung dating kasambahay ni Sir Ramil? Oo, kami po yun. Buti na lang nakaligtas tayo, no? Nakakatakot. Sabi ko na, biktima kami ng human trafficking. Ba't kasi pinili ko pang umalis sa trabaho? Maganda naman ang trabaho kay Sir Ramil noon eh. Alam niyo po, natakot talaga ako. Nung muntik na kami isakay sa barko. Kasi po hindi namin alam kung makakabalik pa po kami ng buhay dito eh. Kung nangyari yun. Diyos ko. Sana hindi na lang tayo umalis. Mas masarap pa yung buhay natin kay Sir Ramil kahit nga sungit siya eh. Ganun lang naman siya. Pero hindi niya naman tayo ginugutom at sinasaktan. Pinasahod niya rin tayo ng tama. Kaysa naman sa nangyari sa atin. Alam niyo, hinahanap ko talaga kayo eh. Kailangan ko kayo para mabigyang linaw yung kaso tsaka mapatunayan na hindi naman totoo yung binibintang kay Sir Ramil. Josie, asan ka? Ramil! Ayop ka! Asan ka, Ramil? Ramil! Josie! Anong ginagawa niyo dito sa pamamahay ko? Matay ka ng halimaw ka! Noon palang malakas yung kutob ko sa yung hayop ka eh. Dati yung mga kasambahay mo yung kinukuha mo. Ngayon pati si Josie, ha? Asan siya? Labas mo! Wala akong alam sa mga sinasabi niyo. Pulis ka dyan! Ba't yung pinagbibintangan? Yan! Tama yan! Bugin niyo yan! Demonyo yan! Bugin mo yan! Demonyo yan! Hawakan niya! Sige! Iwan niyo ako! Sige! Kuya! Bugin niyo! Paano? Dali! Paano? No! Ha? Papalag ka? Tama na! Iwan niyo ako! Tama na! Ano ba? Tigil na yan! Ano ba? Tama na! Ano nangyayari? Bakit niyo pinagtutulungan sa si Ramil, ha? Asan ang pruweba ninyo sa mga binibintang niyo sa taong to? Ha? Oh, yan. Kasama ko yung mga babaeng
Sinasabi niyong si Ramil ang dahilan ng pagkawala nila. Bakit hindi sila yung tanongin niyo ngayon? Ano? Wala kayo ngayong masagot? Kunwari ka pa talagang concerned sa akin, ha? Sa amin! Pero ang totoo, ikaw yung miyembro ng sindikato na bumibiktima sa mga babae. Pati itong mga naging kasambahay ni Ramil. Ikaw yung dahilan kung bakit bigla sila nawala. Hindi ako yung halimaw dito, kundi yung pangit na yan. Tignan niyo yung mukha niya, no? Ikaw yung nagpakilala sa amin sa mga sindikato at tumangay sa amin, ha? Yan ang wala. Ah, talaga? Hindi ka dito! Kasi! Ano? Huwag kayo lumapit! Tutuluyan ko to! Tutuluyan ko to! Huwag! Magsama kayo! Tawan niyo ako! Tulungan mo kami! Please naman, no? Ramil! Ramil! Para sa iyo talaga yan. Salamat, Ernesto. Salamat. Ano, okay ka na ba talaga? Oo, magaling na yung mga sugat ko. Kasi magaling yung nag-aalaga sa akin. Oh, syempre. Salamat, Josie. Ba't sa'yo, niligtas mo ko? Ako ang dapat magpasalamat sa'yo. Dahil ikaw talaga nagligtas sa akin. Ibinuwis mo ang buhay mo para iligtas ako at linisin ang pangalan ko. Salamat at dumating ka sa buhay ko. Hindi ko alam na pwede pa palang lumiwanag ang buhay ko dahil sa pagmamahal mo. Aminin natin, mas madalas kesa hindi, panlabas na anyo ang una nating hinuhusgahan. Pero isang paalala, ang kwento natin ngayong hapon, na sa huli, mas mahalaga ang laman ng puso ng isang tao. Hindi panlabas na anyo ang importante, kundi ang laki ng ating puso at lawak ng kapasidad nating magmahal. Kapuso, loyal viewer ka ba ng Wish Ko Lang? Bakit kaya deserving kang matupad ang iyong hiling? I-wish mo lang at malay mo, matupad yan. Ang mapalad na wisher natin ngayong hapon ay ang 28 taong gulang na si Reza, isang ina. Matagal nang iniinda ni Reza ang kanyang sirang ngipin na palaging sumasakit. Aksidente raw kasing tinamaan ng kanyang kapatid ito na naging sanhi ng pagkabasag. Tapos yung nangyari po, nabasag to hanggang po sa nagkandahawa-hawa na po itong sa malaki ko. At dahil sa responsibilidad bilang isang magulang, may mga bagay na dapat mas unahin ni Reza. Sabi ko po sa sarili ko, mag-iipon ako para po mapagawa ko ulit yung ngipin ko. O dahil nga po, may 2 anak, hindi po ako nakapag-ipon. Naapektuhan na nga rin ang pakikisalamuhan ni Reza sa mga tao. Kaya pati sa trabaho niya ay nawawala na siya ng kumpiyansa. Kaya nang makita niya ang aming Facebook post, nakakita siya ng pag-asa at agad-agad na humiling. Ang sabi ko po dun ay, dear wish ko lang, sabi ko, gusto ko lang po sanang mapagawa yung ngipin ko para po ako bumalik na po ako sa dati pong komportable ngumiti. Hi, Reza! Hi! Welcome sa Wish Ko Lang! Thank you. Ha? Naku, thank you at nandito ka sa aming program. Bakit ka naiiyak? Tagal ko po nanonood ng programa niyo. Yung araw lang po talaga na nag-comment po ako. Bakit ka nag-wish para sa ngipin mo? Gusto ko po ulit ngumiti po ng komportable kasi po nung dalaga ko palang ngiti po talaga ako. Ang wish namin is mas tumamis pa yung ngipin mo. Kaya naman ito ang aming regalo para sa inyo. Thank you po. Diba? Meron kayong comprehensive dental package. Thank you. Ha? Ayan, para at least maliwalas na naman ang ngiti mo at maging confident ka ulit. At eto pa, bukod dyan, meron tayong
tulong pinansyal. Salamat po. Para sa ibang mo pang pangangailangan. Doon pa lang po masayang-masaya na ako at malaki na po yung pasalamat ko po kay God kasi nga po natupad na po yung wish ko. Diretso na tayo agad sa ating pakay. Sa front teeth niya po kasi, may mga sira na rin po, cavity sa harap. So, kailangan po ng pastahan. Doon po sa may ngipin na basag, hindi na po natin ma-restore yun. So, bibigyan po natin si patient ng pustiso para bumalik po ang magandang ngiti niya. Balik na po yung dati kong ngiti. Hindi na po katulad ng dati na nahihiya po. Ngayon, komportable na po. Itodo na natin ang Resa version 2.0. Kaya naman sinamahan na namin ng complete makeover package ang aming sorpresa. Mga kapuso, lagi po nating tatandaan, hanggang hindi tayo napapagod humiling at maniwala, hindi tayo mapapagod lumaban sa buhay. Ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang.